Sige na tay, tayo na raw ang bahala sa bangkay. Di na raw kailangan i-autopsy ng mga pulis. Linisan na raw at ihanda sa paglilibing. Mabuti naman kung ganun. Akala ko ay tayo pa ang magbubukas ng bangkay na to. Teka, wala ba itong kamag-anak? Saan to dadalhin pagkatapos? Hindi ba nila nilinaw sa'yo? Ang sabi, babalik daw sila at... Ako ang kamag-anak. Nakikiramay po kami sa inyo. Ano po bang gagawin natin pagkatapos namin siyang malinisan? Iuuwi ko siya sa Antique. Medyo may kalayuan yon, Iha. Walang may iwan dito. Dodoblehan kong bayad. Basta pagkatapos ninyo siyang linisan, tulungan niyo akong madala siya sa Antique. May presyo naman kami pagdating sa mga ganyan. Pero ayos na ba sa mga pulis na dalhin ang bangkay? Oo, nakausap ko na sila. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero Alex, kung sakali ay ikaw na lang ang sumama sa kanila, ayos lang ba yon? Walang problema yan, tay. Miss, maaari kang maupo muna doon. Oo nga pala. Kailangan namin ng damit para... Eto, Salamat. siguraduhin yung ubos ang dugo niya. Walang ititira kahit isang patak. Ay nako, malamang ay matagal na ibuburol to. Sige na, Iha. Kami na bahala. Maupo ka na muna dyan. Kung gusto mo at hindi mo kayang manood, ay sa labas ka na lang muna. Hindi, dito lang ako. Gusto kong makita mismo kung paano siya imbalsamuhin. Sige, ikaw ang bahala. Kung sa bagay, mas mainam nga yan. Alex, ihanda mo na mga gagamitin natin. Kanina pa nakahanda ang mga ito, tay. Simulan na natin. Aba, at grabe ang nangyari dito. Oo nga. Butas yung iba pa ng dibdib eh. Parang tinusok ng kung anong bagay. Parang... Kawayan. Kawayan ito. Sigurado ako. Pero grabe naman ang gumawa nito. Napakawalang puso. Ano bang sabi ng mga pulis? Ang sabi napatay daw dahil sa chismis at utak. Grabe naman. Napakasama na talaga ng mundong ito. Tingnan mo yung isang yon. Napadagsal pa yata nang mula sa oras. Miss? Kung Huwag niyo akong pakialaman. Gawin niyo lang ang trabaho niyo. Hayaan niyo lang ako. Oo. Pasensya na. Ay, Alex! Ay, gumalaw yung kamay ng bangkay. Imposible naman. Huwag kayong titigil. Ubusin na ninyo ang dugo ng isang yan. Bago pa tayo magkanta leche-leche dito. Bago natin simulan ang kwento nating ito, mga mahal naming tagapakinig at taga-subaybay, ito po ang inyong lingkod, si Jupiter. At sa ngalan po ng buong team ng kwentong Takip Silim, nais po naming ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay at pakikisimpatya sa lahat ng naapektuhan ng mga lindol nitong mga nakaraang araw. Ipinapaabot din po namin ang aming mga dasal para sa inyong kaligtasan at sa mabilis na pagbangon ng mga pamilyang tinamaan ng trahedya. Naway patuloy tayong gabayan at patatagin sa gitna ng mga pagsubok na ito. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa inyo mga tagapakinig dito sa Sitio Pangil. Ako po si Alex, isang imbalsamador na lumaki sa isang bayan sa isla ng Panay. Hindi na ako magbibigay pa ng ibang detalye tungkol sa akin. Ang gusto ko lamang ay ibahagi ang isang karnasang kailanman hindi ko malilimutan. Marami na akong napagkwentuhan ng tungkol dito, pero kagaya ng ibang tagapakinig dito, hindi lahat ay naniniwala sa akin. Sino ba naman kasi ang maniniwala na ang inimbalsamo naming patay ng tatay ko noon ay nabuhay muli at isa palang aswang? Kayo na po ang bahala, Sir Jupiter. Sana ay mapakinggan ng marami ang karanasan ko ito na nagpatunay sa akin na totoo at hindi lamang katang-isip ang mga aswang.
Akala ko ba hindi ka sasama tayo? At walang maiiwan sa punerarya. Kung tumigil lang sana tong ulan ay hayaan na kitang ikaw na maghatid sa kanila. Ay ang kaso, kita mo naman, parang lumalakas pa. Nakapagtataka nga po ang ulan na yan. Kaninang umaga ubod pa ng init. Wala rin akong narinig na may paparating na bagyo. Pero ngayon, naku talaga. Nasisira na nga ata talaga ang mundo natin. Totoo. Pero alam mo kung ano ang mas nakakapagtaka? Ano po? Yung bangkay. At sigurado akong nakita kong gumalaw yung mga daliri nung kanina. Tinatakot lang ninyo ang sarili ninyo tayo eh. Tagal nyo na hong embalsamador. Ngayon pa ho kayong magkakaganyan. Totoo naman kasi ang sinasabi ko. At saka tingnan mo, yung babae. Kakaiba ang kinikilos niyan kanina pa. Parang balisang balisa. Parang may kinakatakot na kung ano. Pansin ko nga rin ho. Tapos kanina pa siya bulong ng bulong. Pagkatapos yung mukha niya, maganda sana eh. Pero parang sinasapian ng masamang espiritu. At saka kung umasta siya, parang hindi naman niya kamag-anak yung patay. Ay nako, basta. May nararamdaman akong kakaiba sa bangkay na yan at sa babaeng yan. Masama ang kutob ko kanina pa. Kaya mabuti nang sinamahan kita. Ang totoo ay talagang may nararamdaman din akong takot ng mga oras na yon. May 3 taon na akong nag-iimbalsamo ng mga panahong yon at hindi na bago sa akin ang mga patay lalo na at hanap buhay na yon ng pamilya namin mula pa sa lolo ko. Pero iba talaga ang bangkay na hinawakan namin noon at ang dalagang kamag-anak nito na nagpakilalang Sarah. Bago umalis sa punerarya ay itinawag muna namin sa pulis na tapos na naming linisin at asikasuhin ang bangkay. Siniguro ko kung ang babaeng kasama namin noon ay totoong kamag-anak ng bangkay. Pero puro oo at kayo na ang bahala ang naging sagot sa amin ng mga pulis. Ay, pesting daanan to. Lubak-lubak. Mga 1.5 oras pa siguro tayo makakarating sa bayan na sinasabi ng babaeng yan. Ay, naku talaga. Kung hindi lang talaga dinoble ang bayad eh. Ayos lang yan tay. Ang malaga, walang baha dito sa... Ano yun? Ano ang mga yan tay? Pang-awak? Oo, at ang dami. Oo nga. Ano nangyayari at bakit sila bumabangga sa sakyan natin? Hindi ko alam. Baka natataranta ng dahil sa lakas ng ulan. Pero teka, may kumalampag sa likuran. Tingnan mo nga. Ako nang bahalang magtaboy sa mga pesteng to. Sige po. Ang lakas ng ulan. Sarah? Ayos ka lang? Sarah? Nabigla ako noon nang pagbukas ko ng pinto ng likuran ng sasakyan, Sir Jupiter. Kaagad kasing bumungad sa akin si Sarah. Nakaupo sa gilid ng kabaong sa sulok ng sasakyan. Nakalapat ang mga kamay sa mga hita, tirik ang mga mata habang patuloy sa pagbulong ng kung anong hindi ko naman maintindihan. Hoy, Sarah! Pambiro naman. Ano pang ginagawa mo? Shoo! Shoo! Umalis kayo mga pesteng uwak kayo! Shoo! Sarah! Narinig mo ba ako? Nakaramdam ako noon ng kilabot sa itsura ni Sarah, pero ipinagwalang bahala ko yun. Kailangan ko kasing masigurong maayos pa rin ang patay. Malakas kasi ang kalabog noon, buong akala ko nga rin ay tumama ang kabaong sa dingding ng sasakyan. Pero mabuti na lamang at hindi. Bubuksan ko na sana ang itaas na bahagi para tingnan ang bangkay nang biglang hawakan ni Sarah ang aking braso para pigilan ako. Huwag mong bubuksan ang kabaong. Umalis na tayo. Kailangan nating makarating sa bayan namin sa lalong madaling panahon. Gusto rin namin yon. Pero napakasama ng panahon at ang pangit ng daanan dito. Pero teka, anong problema mo? At kanina parang sinasapian ka ng kung ano. Yung mga mata mo,
Kailangan na nating umalis. Kailangan nating magmadali. Teka, huminahon ka. Oo nga, Sarah. Bakit ba nagmamadali ka? Sino yun? Ikaw ba yun? Hindi. Hindi. Lumabas ka na ng sasakyan. Bilis! Kung ayaw mong mapahamak. Halos hindi na ako nakasagot pa noon ng buong lakas akong itinulak ni Sarah palabas ng sasakyan. Natumba ako sa maputik at mabatong daan. Tatayo na sana ako noon para kumprontahin siya kung bakit niya yun ginawa nang biglang sumigaw si Sarah. At pagtingin ko sa loob ng sasakyan, nang hilakbot ako sa aking nakita. Nakatayo sa loob noon ang bangkay na inimbalsamo namin ni tatay. Hawak na sa lieg si Sarah at sinasakal ito. Buhay na buhay ito at nagdurugo pa ang parte kung saan namin tinusok ang pansipsip ng dugo at tubig sa katawan. Akala mo siguro ay mapapatay mo ako ng gano'n na lang? Pwes, nagkakamali ka. Hanggat hindi ko na ipapasa ang sumpang ito, hindi ako mamamatay! Demonyo ka talaga! Oo! At masahol pa ako sa kanila. Ikaw ang nagsimula nito. Tinatapos ko lang. Anong kaguluhan ng... Ay! Diyos ko po! Ano to? Tumakas na kayo! Ako na... Aba! At nagpapanggap ka na ring bayani ngayon? Walang tatakas! Dahil lahat kayo ay papatayin ko! Ay! Diyos ko! Iwan mo siya! Hindi ko na alam kung ano ang nagtulak sa akin noon pero tumalon ako sa loob ng sasakyan at buong lakas kong itinulak ang babaeng muling nabuhay. Nagawa ko iyong mabuwal. Pagkatapos ay hinila ko si Sarah palabas doon. Papunta na ako sa harapan ng sasakyan nang makasalubong ko si tatay na tumakbo pala sa harapan at kinuha ang itak niyang nakatago doon. Nasaan na yung babae? Naroon pa po sa likod. Hala, sige, sumakay na kayo! Sinabi ko nang walang aalis! Ay! Bitiwan mo ako! Alex! Naisakay ko na si Sarah noon. Papasakay na rin sana ako nang bigla kong hilahin ng babae. Napakalakas niya at isang haltak lang bumalibag ako sa lupa. Pero sa halip na tuluyan ako ay muli niyang ibinalik ang pansin kay Sarah. Hihilain na sana niya ito nang bigla itong napatigil at nagsisigaw. Naglupasay ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Pagtingin ko kay Sarah, hawak niya ang isang maliit na supot na may lamang asin. Bilis na! Sakay na! Oo. Bilis tayo! Oo na, eto na! Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Malubak ang daanan at lalong lumakas ang ulan, pero halos paliparin na ni tatay ang sasakyan noon. Nakalayo na kami noon at unti-unti na kaming kumakalma. Nang bigla na lang may kung anong tumawid sa harapan namin, tinamaan yun ni tatay at nakita kong tumalsik yun pa itaas ng sasakyan namin. Basag rin ang harapan ng aming sasakyan. Diyos ko! Punyeta! Tao yun, Alex! Teka, huwag kayong bababa. Baka yung aswang yun. Aswang! Oo, yung bangkay na muling nabuhay, aswang yun. Kung ganon, hindi malikmata ang nakita kong paggalaw ng mga daliri niya noon nung iniimbalsa mo namin siya. Pero papanong nabuhay siya na parang normal lang? Isa siyang malakas na uri ng aswang. Yung tipong hindi namamatay hanggat hindi niya na ipapasang sumpa sa iba. Hindi ako pwedeng hindi bumaba. Paano kung tao yun? Ako ang mananagot. Dito lang kayo. Ako na lang ang titingin. Hindi pwede tayo. Sasama ako. Sandali at kukunin ko yung flashlight. Heto, kunin mo tong asin. Sa oras na lumapit sa iyong impaktang yon, sabuyan lang ninyo niyan. Sige, dito ka na nga. Ano, Alex? May nakita ka na? Wala tayo. Pero siguradong may nabangga kang kung anong malaki. Grabe ang UP dito sa harapan eh. Ay, Diyos ko. Nasa naman kaya yung... teka.
Ano yung parang papalapit sa atin? Saan? Mabilis akong lumakad papunta kay tatay at nang matuon ang mga mata ko sa tinatanaw niya ay nanghilakbot ako. Kitang-kita ko noon ang babaeng aswang na tumatakbo ng mabilis papunta sa amin. Puno ng dugo ang bibig nito at dibdib. Dali-dali kong hinila si tatay at inutusang paandarin na ang sasakyan. Humanda kayo! Tatapusin ko kayo! Lalo ka na, Sarah! Tay! Bilisan niyo! Ay! Paparating na siya! Ay, ayaw eh! Ayaw mandar! Nasaan ang asin? Akin ang asin! Kasi, teka, bakit wala rito? Nasaan? Kasi talaga, ayun, nahulog. Ano? Ano ba naman yan? Ay, naku, ayaw talagang umandar! Nasaan na ba tayo? Sandali. Tay, subukan mo ulit. Ayaw nga! Alam ko na kung nasan tayo. Mukhang sinuwerte pa rin tayo. Dali na! Mababa na kayo at sumunod kayo sa akin! Isa naman. Sumunod na lang kayo! Bumaba kaming lahat doon. Sumilip ako sa likuran at nawala na ang babae. Pero sigurado kami ni tatay na nakita namin siya. Sandali akong napakamot nang biglang mula sa maisan sa gilid ng kalsada ay lumabas ang babaeng aswang. Malapit na ito sa amin kaya naman kumaripas na rin kami ng takbo. Napakalakas ng ulan noon at halos wala na kaming makita. Nasira na rin kasi ng ulan ang flashlight na dala namin. Hanggang saan ba tayo tatakbo? Ay, naku. Nakikita niyo yung mga ilaw na yon? Doon tayo pupunta. May kakilala ka ba doon? Oo. Kung tama itong nadaanan natin, sigurado akong sa chewing kong bahay na yon. Kaya bilisan na natin. Bumalik ka rito, Sarah! Traitor kang hayop ka! Papatayin kita! Maabutan na niya tayo! Bilis! Mauna na kayo. Hindi ko na kahit tumakbo. Sige na! Hindi pwede, tay! Tara na! Kaya kong protektahan ang sarili ko. Sige na! Iwan niyo na ako! Hindi ho. Hindi ninyo kakayaning labanan mag-isang-isang yon. Tara na ho. Kapag pinilit ko pa, tayong tatlo ang mapapatay niya. Kaya sige na! Uunahin na kitang matanda ka! Walang makaka... Peste! Babalik ako! Babalikan ko kayo! Natigilan kami ng dahil sa isang malakas na putok ng baril. Pero nang dahil doon ay tila natakot ang aswang at lumihis ng daan. Kaagad na tumakbo si Sarah papunta sa pinanggagalingan ng putok. Pipigilan ko pa sana siya nang makita ko ang isang lalaking may hawak na mahabang baril. May katangkaran yon pero hindi ko kaagad naaninag ang mukha nito. Nagulat din ako nang bigla iyong yakapin ni Sarah. Kuya Naldo, Oh, Sarah, paanong? tulungan mo kami. Hinahabol kami ni Aling Gina. Sige, sige. Tara sa loob. Kayo na mga kasama ni Sarah. Sumunod kayo sa amin. Bilis! Tay, si Sarah narito. Pagkasigaw ng lalaking yun na tinawag ni Sarah na Naldo ay lumabas mula sa kubo ang isang lalaki. May edad na ito pero bakas sa pangangatawan nito ang pagkabatak sa mga pisikal na trabaho. May dala itong pinatulis na kawayan at panay ang tingin sa paligid. Kaagad nila kaming ipinasok at nang masigurong wala na doon ang babae ay pumasok na rin silang mag-ama at isinara ang pinto. Kasunod noon ay ang paghina na rin ng ulan. Ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan ha, Sarah? Ayos lang ako, kuya. Alex, kayo, ayos lang kayo? Ayos lang ako. Pero si tatay, parang nahihirapan siya kuminga. Tatay, ayos ka lang ba? Ay, ewan ko. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Nako. Kailangan may gawin tayo diyan, Rebecca. Magpakulo ka na nung ginawa kong tsaa. Tapos, pakihanda yung langis ko. Sige. Ako nang bahala. Ikaw, Iyo, anong pangalan mo? Alex po? Alex. Sige. Ihiga mo muna ang amamoryan at gamitin mo itong maliit na bangko
Para itaas ang ulo niya, kukuha lang ako ng unan. Sige po. Ikaw naman, Sarah. Magpalit ka muna ng damit. Tumirap ka muna sa tia Rebecca mo. Bilis na. Baka pulmonyahin ka. Opo. Mabilis na kumilos ang pamilyang yun. Pulido ang mga galaw nila. Kahit mabilis ay halatang hindi sila natataranta. Kapansin-pansin din ang madre de pamilya nila. Hindi pa kasi yun ganoon katanda kung titingnan. Mistisa yun at halos wala pang kulubot ang mga balat. Nang makuha ang langis ay kaagad na hinilot ng padre de pamilya ng bahay na yon si tatay. Mula sa mga daliri sa kamay hanggang sa dibdib at batok. Pagkatapos noon ay pinainom niya kay tatay ang pinakuluang mga pinatuyong dahon. Habang nagpapahinga naman ay pinalitan ko ang basang damit ni tatay gamit ang ipinahiram na mga damit ni Naldo. Hindi nagtagal ay natigil sa paghingal si tatay. At ilang minuto pa, nakatulog ito. Ayan na natin siya dyan. Maglalabas na lang ako ng kumot, Alex. Maraming salamat po, Mang Ramon. Ako si Ramon. Ito naman ang anak kong si Naldo at ang asawa ko ay si Rebecca. Kapatid ko sa ama ang nanay ni Sarah. Salamat po, Mang Ramon. Ako po si Alex at yan ang tatay kong si Crisanto. Paano kayong napunta rito at nadamay sa gulong ito? Kasalanan ko po ang lahat. Akala ko patay na siya. Akala ko tapos ng sumpa, pero nagkamali ako. Kung nakinig lang sana ako sa inyo. Patawad po. Ano pa nga ba? Pero ang tanong ay bakit pa sila nadamay rito? Nang mapatay ko po si Aling Gina, itatakas na sana ako, pero nakonsensya ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko na pumunta sa mga pulis. Susuko sana ako, pero natakot din naman akong makulong. Kaya gumawa ako ng kwento hanggang sa dinala sa punerarya nilang bangkay ni Aling Gina. At ibabalik mo sana ang bangkay niya sa inyo, tama ba? Opo, dahil ang sabi ni nanay bago siya mamatay, kung hindi gaganang lahat. Dapat padanakin ang dugo ng halimaw na yon kung saan nagsimulang lahat. Akala ko sapat ng mga orasyon na alam ko. Patawarin niyo po ako. Wala na tayo magagawa ngayon. Nangyari na ang nangyari. Ang dapat natin bigyang pansin ngayon ay kung paano tutuluyan ang isang yon. Sigurado nga kung hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakagante. Mawalang galang na po. Hindi ko po kasi kayo masundan eh. Totoo po ang mga aswang. At si Sarah po. Ay, teka, Sarah, ikaw ang pumatay sa babae yun. Pinatay ng halimaw na yun ang mga magulang ko at kapatid. Gusto ko lang ng hustisya. Isa pa, hindi ko siya pinatay. Kitang-kita niyo naman na buhay ang halimaw na yon. Ang mabuti pa, maghanda na lang tayo. Bukas na bukas rin. Ipagbibigay alam ko sa baryo ang nangyari. Kailangan maging alerto ang lahat. Dito na po muna kami magpapalipas ng gabi. Naiwan din kasi yung sakyan namin dun sa kalsada. Tapos si tatay. Ito, tulog na. Oo, dito muna kayo hanggang sa mapatay ang aswang na yon. Teko, ano pong ibig niyong sabihin? Malakas ang uri ng demonyong yun. At lalo siyang lumalakas kapag nagagalit at nakakaramdam ng takot ang bibig damihin niya. At isa pa, ang uri ng isang aswang na yun ay mapagigante. Maaaring balikan niya kayo kahit na makauwi kayo. Kaya kung ako sa inyo, dito na muna kayo. Pero... Patawarin mo ako, Alex. Hindi ko akalaing magkakaganito. Ay, naku, tama na yan. Lumalalim na ang gabi. Sarah, doon ka muna sa kwarto ni Delia. Malinis na yun. Kayo, Alex. Ayos lang ho kami rito. Diyan na lang po ako sa isa pang upuang mahaba. Ay, sige. Pero magpalit ka muna ng damit at basang-basa ka rin bata ka. Labag man sa loob ko at nangangamba, wala na akong nagawa. Matapos kong magpalit ay bumalik ako kung saan natutulog si tatay. At sa katabing upuan doon ay naroon na ang mga unan at kumot para sa amin.
Nagpaalam na rin si Mang Ramon na matutulog at sinigurado niya sa akin na ligtas ang lugar at wala akong dapat na ikabahala. Pero kahit ganoon, hindi ako nakatulog. Alex, Sarah? Oh, anong problema? Eh, di ka rin makatulog? oo eh. Inaalala ko kayo ng tatay mo. Pasensya na rin kung nasigawan ko kayo at naging malamig ang pakikitungo ko sa inyo nung una. Hiyabang ko pa. Tapos ito naman ang nangyari. Kagaya nga ng sinabi ng tito mo. Nangyari na ang nangyari. Hayaan mo, pagkatapos nito, babawi ako sa abot ng aking makakaya. Ikaw ang bahala. Sa akin, ayos naman na ang lahat. Ewan ko lang dito kay tatay. Nga pala, napansin ko, may silid doon sa dulo na puno ng mga garapo na may langis. May parang altar din na tinitirikan ng kandila. Mga manggagamat sina Tiyo at Tia. Ang totoo, nasa lahi namin ang kakayahang ito. Maging ang nanay ko ay magaling na albularya sa amin. Pero kahit anong galing at lakas niya, naisahan pa rin siya ng halimaw na yon. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa pamilya mo, Sarah. Ang totoo, hindi pa rin ako makapaniwalang totoo ang mga ito. Kanina ko pa kinukurot ang sarili ko. Umaasa na panaginip lang ang lahat ng ito. Totoo ang mga aswang, Alex. At mas nakakatakot pa sila sa inaakala mo. Kaya mag-iingat tayo hanggat hindi pa siya nahuhuli. Pero, paano siya mahuli? Gamit ito. Diyos mio naman, bigla ka na lang nalitaw. Pasensya na. Ang seryoso kasi ng pag-uusap niyo. Kawayan, paano mapapatay niya ng aswang? Binutas ko ng hayop na yun gamit ang mas makapal na kawayan pero walang nangyari. Dahil kulang ang ginawa mo. Hindi ako sigurado. Pero malalaman natin ang gagawin bukas na bukas rin. Hintayin natin ang sasabihin ni tatay. Sa ngayon, magpahinga muna kayong dalawa. Sige na. Tumitilaog na ang mga manok nang dalawin ako ng antok. Kaya naman halos hindi na rin ako nakatulog. Ginising na rin kasi ako ng tatay nang magising siya at tinanong niya ang mga nangyari. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang sitwasyon. Nadismaya siya sa narinig, pero kagaya ng sinabi ni Mang Ramon, sinabi rin niya na wala na kaming magagawa sa nangyari na. Kailangan na lamang naming harapin kung ano ang nasa harap namin. Kumain na muna tayo bago magsimula ng mga gawain. Mang Crisanto, tama ho ba? Heto po't mauna na kayo. Kailangan ninyo yan. Ay, abay, maraming salamat. Pasensya na rin kayo kung makikikain pa kami dito sa inyo. Pwede namang... Ako pong dapat na humingi ng paumanhin. Dinamay ko pa kayo sa gulong ito. Naipaliwanag na sa akin ni Alex ang lahat at naiintindihan ko ang ginawa mo. Yun nga lang. Kailangan mo rin kaming tulungang makalusot sa gusot na to, iha. Opo, ipinapangako ko po. Kahit buhay ko ang kapalit. Ay, wag naman. Grabe naman yan. Oo nga. Paano mo matatalo ang impaktang yun kung mamamatay ka rin? Uy, sinangag at tinapa. Minsan talaga, masaya na may bisita rito eh. Hala, sige, magsikain na kayo. Nasan nga pala si yung asawa mo? Si Ramon. Malamang nasa pinuno ng baryo na yon. Huwag na nating hintayin at malamang na kumain na yun doon. Oh, narito na pala si tatay. Tara na. Tay, kumain ka na. Makinig kayo. May nangyari sa baryo kagabi. Natagpo ang patay si Pedring. May kagat sa liig at wakwak ang tiyan. Ang sabi ng nakakita, babaeng aswang daw. Ano? Ibig sabihin, talagang narito lang ang impaktang yun. Tay, ano nang gagawin natin? Nagutos na ako sa mga kalalakihan sa baryo na rumunda sa gabi. 2 grupo. At tiglima kada grupo. Binilinan ko rin na kung may makita silang kakaiba ay kaagad tayong sabihan. Pero hindi kaya malagay sa panganib ang mga kalalakihang yun? Oo, malalagay sila sa panganib. Pero mas gugustuhin nila yon kaysa ang buong baryo at mga kapamilya nila ang mapahamak, hindi ba? Ang mabuti pa, kumain na muna tayo.
Kaya pagkatapos pala nito ay kukunin namin yung sasakyan tapos dadalhin namin dito. Ay sige, sasamahan kayo ni Naldo. Sarah, Rebecca, maganda kayo ng orasyon na magagamit natin. Kung meron lang sanang gamit na naiwan ang Jenny na yun, matatawas natin kahit papano kung saan siya nagtatago. Matapos naming mag-agahan ay mabilis din kaming kumilos. Kasama ni Naldo, binalikan namin ang sasakyan. Naroon pa rin ito kung saan namin iniwan. Dali-dali naman akong tiningnan ang loob nito at baka may mga nawala. Pero sa awa ng Diyos, wala naman. Kung ganun ay totoo nga, patay na talagang halimaw na yon at muli lang nabuhay. Nakakakilabot. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito sa totoo lang. Lalo na kami. Hindi namin nakalain na totoo ng mga ganong nilalang. Isipin mo, inubos na namin lahat ng likido niya sa katawan at nilagyan ng kemikal ang kabuuan niya. Pero, ay nako, hewan ko ba pero nakakatakot talagang isipin. Teka, tingnan niyo to. Dugo niya itong nagmansa sa kabaong, hindi ba? Baka maaari natin gamitin ito sa pagtatawas. Oo, tama. Itanong natin kina Lola mamaya. May lola pa kayo? Lolo at Lola, kambal sila. Nasa lagpas 80 na sila pareho, pero malalakas pa, parang mga immortal. Naroon sila sa isang bahay namin sa baryo. Ano pang hinihintay natin dito? Sumakay na kayo dyan at aalis na tayo. Mawalang galang na po. Dito pang Baryo Marinta? Oo, doon yan sa amin. Bakit? Sinong sadya mo doon? Si Mang Ramon ba yun? Yung albularyo? Tatay ko yun. Tamang-tama, pauwi na kami. Kung ayos lang sa'yo, sumabay ka na sa amin. Talaga ba? Sige, kung hindi naman ako nakakaabala sa inyo, sasabay na ako. Ayos lang naman, di ba? Mang Crisanto, Alex? Ay, oo, walang problema. Tara na at huwag na tayong magtagal rito. Sa likod na ako sumakay noon dahil hindi kami kasya lahat sa harapan. Naririnig ko si Naldo na tinatanong ang babae. Nagpakilala iyong si Anita. Galing daw ito sa Capiz at napadpad doon dahil nabalitaan nito mula sa isang kilala ang tungkol kay Mang Ramon. Na barang di umano kasi ang kanyang ina at walang iniisang albularyo sa Capiz ang kayang gumamot dito. Pero may kung ano akong nararamdaman sa babaeng yun. Parang may hindi tama sa kanya. Tay! Tay! Wala ang tatay mo naroon sa may baryo. Bakit? Ano ba yon? Narito kasi si Anita. May isasangguni daw sana kay tatay. Ganun ba? Hintayin na lamang ninyo at babalik na rin yun maya-maya. Magandang araw po. Sige po, maghihintay na lang po ako dito. Dito ka maupo. Medyo malamok sa parting yan eh. Salamat. Walang anuman. Ako nga pala si Sarah. Ako naman si Anita. Teka, bakit puro galos ang siko tulad minti mo? Na-aksidente ka ba? Oo nga. Kanina ko pa nga yan napapansin. Nahiya lang ako magtanong sa'yo. Itong mga to, nahulog kasi ako sa bangin dun sa may isan sa may samin. Pero maayos lang naman ako. Ganun ba? Sige, kukuha muna ako ng merienda at kape. Dito ka lang ha? Sarah, Oh, ano yun? Bakit bumubulong ka pa dyan? hindi ko alam ha. Hindi ako albularyo o kahit ano paman. Pero may kakaiba akong kutob sa babae yun. Parang may kakaiba sa mga mata niya. Alam ko. Kaya nga nilapitan ko siya at kinausap eh. Hindi totoo mga ngiti niya. Mag-iingat kayo sa kanya, Alex. Anong ibig mong sabihin? Basta, sundin mo ang kutob mo. Dahil madalas, tamang mga yan. Tinanong ko pa noon si Sarah tungkol sa nararamdaman niya sa babaeng yun. Pero hindi niya maipaliwanag sa akin ng maayos. Matapos siyang maganda ng mga kakain at kape ay tinulungan ko na siyang dalhin yun sa bisita. Kinausap niya yun at ako naman ay nagmasid lamang. Hanggang sa dumating na
si Mang Ramon. Pasensya ka na, Iha, kung pinaghintay kita. Napakaraming nangyayari ngayon rito na kailangan ng agarang aksyon. Ano bang maipaglilingkod ko sa iyo? Nabarang po kasi ang nanay ko. Kailangan ko pang tulong ninyo. Nasaan siya? Nasa bahay po. Kung hindi mo siya kasama, hindi ko siya magagamot. Sumama na lang po kayo sa akin. Pakiusap po. Hindi rin po kasi niya kayang bumiyahe. Wala na po akong tatay at kung mawawala pang nanay ko, kawawa naman po ang mga kapatid ko. Pakiusap po. Wala namang problema, pero kailangan kasi ako rito. Kung gusto mo, Tay, ako na lang ang sasama sa kanya. Kaya ko naman ang gumamot ng barang. Sigurado ka ba? Alam mo naman na hindi tayo pwedeng tumanggi sa ganitong uri ng pangangailangan. Kasama ito sa sinumpaang kong tungkulin kapalit ng kakayahan ng pamilyang ito. Opo, naintindihan ko po. Sige, maganda ka na at baka gabihin pa kayo. Malayo-layo rin ang kapis. Sige na, kilos na. Opo, Itay. Kaagad na kumilos si Naldo para ihanda ang mga kailangan niya sa pag-alis. Kami naman ni Sarah ay pinuntahan niya sa kanyang kwarto at sinabi sa kanya ang mga nararamdaman namin sa babaeng yun na humihingi ng tulong. Pero tinawanan lang kami ni Naldo. Wala raw siyang nararamdamang kakaiba sa babaeng yun. Normal na normal daw yun at wala kaming dapat ikabahala. At matapos nga ang tanghalian ng araw na yun, umalis silang dalawa. Magiging ayos lang kaya si Naldo? Nagkaalala ako sa kanya. Magtiwala at umasa tayong oo. Wala naman na tayong magagawa. Sinabi ko naman kay Mang Ramon ang ikinababahala natin pero ang sabi niya, magtiwala lang tayo kay Naldo. Ay naku kayong dalawa. Kung mag-usap kayo parang ang layo ko. Matalino at malakas si Naldo. Kung tama man ang kutob ninyo, makakabalik pa rin siya dito ng buhay. Huwag kayong mag-alala. Pero po, Hala, sige na. Ako na riyan at dalhin ninyo ito dun sa dalawang nagiinom. Magpahinga na rin kayo. Dali na. sige po. Tay, Mang Ramon, ito na pulutan ninyo. O ikaw ba, ayaw mo bang uminom? Hindi na siguro, Tay. Kailangan may alerto at hindi nakainom sa atin sa ganitong sitwasyon. Tio Ramon, ano pong balita sa paghahanap niyo kay Aling Gina? Wala pa. Pero kagaya ng sinabi ko, merong mga nag-ronda para hanapin ang paktang yon. Huwag kang masyado mag-alala. Kilala mo ko. Walang makakaligtas na aswang sa pamilya ko. Pero tiyo, binutas ko ang katawan ng halimaw na yon pero nabuhay siyang muli. Hindi pang karaniwan ang aswang na yon. Ang akin lang naman ay magdoble ingat tayo. Naiintindihan kita. Pero ang labis na emosyon at pag-aalala ang minsan na nakakapagpahamak ng tao. Alam ko ang ginagawa ko, Sarah. Hindi na sumagot pa si Sarah noon at pumunta na lamang sa kusina at doon nagmukmok. Hindi dahil sa sinabi ng tiyuhin, kung hindi dahil wala siyang magawa para mahanap ang tinutugis na aswang. Nakita kong nagpupunas siya ng luha, kaya naman pasimple akong nagtimpla ng kape at lumapit sa kanya. Eto, hindi pampakalma, pero ito lang ang meron dito eh. Kape. Kape sa gabi. Salamat. Hindi ka ba talaga galit sa akin? Kasi kung galit ka, pwede namang... Hindi ako galit. Nag-aalala. Oo. Kaya huwag mo nang isipin pa ang mga nangyari. Malalagpasan din natin ito. Isa lang ang kalaban natin. Siguradong makakagawa tayo ng paraan. Para kang kapatid kong bunso. Napaka-positibo. Miss na miss ko ng pamilya ko. Hindi ko akalaing isa sa mga kaibigan namin ang tatapos sa buhay nila. Wala ako sa bahay noon. Dahil rumesponde ako sa isa sa mga kabaryo namin na nagkasakit. Pero kung nakinig lang ako nun sa kutob ko at mga pangitain,
Baka nagawa ko pa silang iligtas. Pero, alam mo kasi... Ano yun? Sarah! Alex! Dumito kayo, bilis! Ano po bang nangyayari? Narito siya. Narito ang impacta. Napakalakas ng hangin sa labas ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Sa sobrang lakas, parang sumisipol na yun. Kasabay noon ay ang alulong ng napakaraming aso. Nakakakilabot at talagang ramdam na ranam ko noon, mayroong masamang mangyayari. Inabutan ako ni Mang Ramon ng isang itak. Si tatay naman ay may hawak na ring itak ng mga oras na yon at panayang tingin sa bubungan kung saan sila tila may naglalakad. Kung papasok man siya, sikapin ninyong protektahan ang sarili ninyo. Huwag kayong matakot o mag-atubili na tagain ang halimaw na yon. Nakakaintindihan tayo. Opo, ikaw tay, ayos ka lang ba? Oo naman ako pa ba? Maganda nga to nang matapos na at makauwi na tayo. Tulong! Itulungan niyo po ako! Baba mo ako! Diyos ko po, may bata siyang bihag! Ibigay niyo sa akin ang pakialamerang anak ni Rosa. Kung hindi ay wawakwakin ko ang tiyan ng batang to at ikakalat ko sa buong baryo ang lamang loob niya. Kung yan ang gusto mong demonyo ka! Sandali lang, Sarah. Huwag na ninyo akong pigilan, Tiyo. Buhay ng batang nakasalalay dito. Pero paano kung nililin lang niya lang tayo? At wala talagang bata doon? Mag-isip ka, Sarah. Tuso ang... Pero paano kung meron? Di mauulit ko yung pagkakamaling nagawa ko noon. Wala nang mamamatay ng dahil sa kapabayaan ko. Hindi na namin napigilan pa si Sarah noon. Lumabas siya ng bahay at ako naman ay agad na sumunod sa kanya. Natatakot ako doon pero hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang. Sumunod naman sa akin si Tatay at Mang Ramon. Si Manang Rebecca naman ay nanatili lang sa loob at nag-oorasyon. Paglabas namin ay naroon na nga ang halimaw. Iba na ang suot nito pero nakakakilabot ang itim na itim nitong balat at pulang-pulang mga mata. At mayroon itong sakal-sakal na batang babae. Tulungan niyo po ako! Pakiusap! Tamang nagdala pala ako ng bihag dito. Ngayon, lumapit ka, Sarah. Ikaw lang. Sa oras na may lumapit na iba, pasisiritin ko ang dugo sa lalamunan ng batang to! Sarah! Huwag kang mag-alala, Alex. Hindi niya ako papatayin kaagad. Tiyo, kayo nang bahala kung sakali. Baka kaasya ka. Papalapit na ako sa'yo! Nakikita mo naman! Pakawalan mo ng batang yan! Ako ang kailangan mo, hindi ba? Oo! Sumumpa ako na uubusin ko ang lahi yung mga hayop kayo! Mga traidor! Ginawa lang ng mga magulang kong tungkulin nila! Kung meron mang traidor dito, ikaw yon! Dahil itinago mo ang tunay mong pagkatao sa amin. Tapos nang malaman namin ang sikreto mo, pinatay mong pamilya ko! Ngayon, pakawalan mong batang yan! Manigas ka! Sa isang iglap ay ginilitan ng aswang na yon gamit ang kanyang matatalas na kuko ang batang bihag. Kitang-kita kong sumirit ang dugo mula sa leeg noon bago bumagsak at kumalat ang dugo sa lupa. Sa galit ay napasigaw ng malakas si Sarah sabay sugod sa aswang. Sarah! Sandali, lulusog tayo sa oras na masabuyan na kasi ang hayop na yan. Sino ang magsasaboy? Basta, kapag nasaktan ang aswang, lulusog ako. Bahala kayong mag-ama kung tutulong kayo. Anong pakiramdam, Sarah? Anong pakiramdam na wala kang nagawa? Demonyo ka! Papatayan kita! Ginawa mo na yun, di ba?
Pero heto pa rin ako! Sige! Lusob! Dalang itak na ibinigay ni Mang Ramon ay galit na lumusob si Sarah sa aswang. Magpapang-abot na sila noon nang biglang mula sa itaas ay may mga asin na bumagsak. Sabay na sabay yon sa pag-ihip ng malakas na hangin. Tinamaan noon ang aswang at napatigil yon at nagsisigaw sa sakit. Napatingin naman ako sa itaas at sa may bubungan nakita ko si Manang Rebecca na naroon at sa tabi niya ay isang bilao ng asin. Punyeta ka talaga! Ngayon na, Sarah. Lusob! Rebecca! Tuloy mo lang ang pagsaboy ng asin! Diyan ka lang, Tay. Tutulong ako. Nagkasabay man ang magtiyuhin, pinagtataga nila ang halimaw. Nagawa nila itong tamaan at sugatan pero tanging sa mga braso lamang. Panay din ang saboy ni Aling Rebecca ng asin mula sa bubungan. Wala nang matatakbuhan ang aswang noon. Nang bigla nitong ibinasiwas ang kanang braso, sapul noon si Mang Ramon sa mukha at agad itong bumagsak. Tatamaan na rin sana si Sarah, mabuti lamang at umabot ako at nahatak ko siya palayo. Sarah! Ayos lang ako, Alex. Salamat. Talagang ginagalit niyo ako! Akala niyo ba mapapatay ako ng itak at asin lang ninyo? Nagkakamali kayo! Nagsisimula pa lang tayo. Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa kapatid ko at sa pamilya niya! Hindi ka na makakalabas pa ng antike! Talaga lang, Rebecca, ngayon na! Simulan mo na! Bitiwan mo ako! Rebecca! Pagtingin ko sa itaas ay agad kong nakita si Manang Rebecca habang nakahawak ang isa sa isang kutsilyo at nakatutok sa ulo ng ginang. Oh! Bakit natahimik at natulala kayo? Nagulat ba kayo? Sige na, Anita! Tuluyan mo na ang isang yan! Masusunod, Manang Gina. Rebecca! Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba't may kakaiba sa'yo? Impacta ka rin pala, Anita! Tumawa ng malakas si Anita. Akmang sasaksakin na nito si Manang Rebecca ng isang malaking bato ang tumama sa ulo nito na naging dahilan para mahilo ito at mabitawan ng ginang. Dali-dali namang lumayo si Manang Rebecca kay Anita at nang makalayo na, tinadyakan niya ito at mabilis siyang tumalon pababa ng bubong. Sapul kang kumag ka! Tay! Rebecca, mahala. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero si Naldo, Ramon, si Naldo! Sinaldo? Patay na ang anak ninyo. Malamang ngayon, nilalapa na siya ng mga baboy, Ramo. Hayop ka! Nagtiwala kami sa iyo! Utu-utu kasi kayo! Magaling ang ginawa mo, Anita! Ikaw talagang nararapat na magmana ng kapangyarihang ito! Kung gayon, siya palang pagpapasahan mo ng sumpa mo. Ipasa mo ng sumpa! Nang sa ganon, ay mapatay na kita! Kahit mapatay niyo ko, hindi naman kayo bubuhayin ni Anita! Wala pa rin kayong magagawa! Talo na kayo! Hayop ka! Demonyo kayo! Magbabayad kayo sa ginawa ninyo sa anak ko! Rebecca! Tumayo si Manang Rebecca. Naghawak kamay sila ni Mang Ramon. At pagkatapos ay sabay silang nag-orasyon gamit ang mga salitang hindi namin maintindihan. Biglang lumakas ang hangin. Kaagad ko namang itinayo si Sarah at pagkatapos ay inilayo ko siya mula sa aswang at kay Anita. Buong akala ko noon ay nananalo na kami, pero hindi pala. Dahil nang sumigaw ang aswang ay mabilis din yung tumakbo para lusubin. Tia! Tia! Demonyo ka! Hindi kita hayaang saktan sila! Sarah! Pagsasabay-sabayin ko na kayo, mga inutil! Alex!
Huwag mong pabayaan si Sarah! Ako na bahala doon sa Anita, bilis! Opo! Katapusan niyo na! Napigilan ng aswang noon nang marinig ang malalakas na sigaw ng mga tao mula sa baryo. Lulusob pa sana sila ulit nang hilahin ito papalayo ni Anita. Manang Gina, masyadong maraming paparating. Kahit malakas ka, hindi mo sila kakayanin. Umatras na muna tayo sa ngayon. Sige! Sinuwerte kayo. Pero sa susunod na... Ano to? Hindi! Hindi maaari! Paano? Kuya Naldo! Sa susunod na papatay ka, Anita. Siguraduhin mo hindi na huminga o kaya ilibing mo na rin. Nagulat kaming lahat nang biglang sumulpot si Naldo dala ang isang itak at itinarak yon sa likuran ng aswang. Duguan po siya at napakarumi. Pero kahit ganoon ay nakadaba kami ng pag-asawa at tuwa. Pero hindi yun nagtagal. Mula sa likuran ay muling isinaksak ni Anita si Naldo dahilan para mapalhod ito at mabitawan ng itak na nakatarak pa rin sa aswang. Tayo na, Manang Gina. Bilis ho! Paparating ng mga taong bayan. Wala ka na sa kondisyon. Bilis! Punyeta! Punyeta kayong lahat! Hindi kayo makakatakas! Hindi ko hayaang Sarah, ayos ka lang? Oo, bigla lang ako nahilo. Rebecca! Rebecca, gumising ka! Tayo na, Manang Gina. Bilis! Magbabalik ako! At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong papatayin ko na kayong lahat! Papatayin ko kayo at gagawin kong buga ng baryo! Buburahin ko ang lahat ng tandaan na nabuhay kayo! Nang hihina man, mabilis na tumakbo ang aswang kasama si Anita. Pagdating ng mga taong baryo ay kaagad nila kaming inalalayan. Sinabi sa kanila ni tatay ang nangyari at kaagad na sinundan ang daan kung saan tumakbo ang aswang at si Anita. Subalit naglaho na sa dilim ang dalawa. Nung gabi rin yun ay naratay si Aling Rebecca. Doon lang namin napansin na may tama pala talaga itong kutsilyo sa likuran. Ganoon din si Sarah na biglang hindi magawang makatayo at si Naldo na biglang nawalan ng malay. At dahil kami na lang nila Mang Ramon at tatay ang maayos ay kami ang nag-asikaso sa kanila. Hindi natin natuluyan si Gina. Babalik siya, panigurado, at sasamantalahin niya ang kalagayan ng mag-ina ko at ni Sarah. Kakainis! Hindi natin inaasahan ang traidor ng Anitang yon. Pagbantayin natin ang mga taong bayan dito hanggang gumaling sila, Rebecca. Tapos saka natin tugisin ang aswang na yon. Kulang ang mga kalalakihan ng baryo para doon. Kung magbantay sila rito, maring punteriyahin ni Gina ang baryo. Mas malaga ang buhay ng mga naroon, lalo na ang mga bata at kababaihan. Kung gayon, ano pong gagawin natin? Kailangan na natin siyang hanapin at patayin ng tuluyan. Sarah, pero papano? Di natin alam kung saan siya nagtatago. At wala na tayo sa kalagayan para lumusob. Tama. Yung dukong naiwan niya sa kabaong, maaari ba yung gamitin sa pagtawas? Nabanggit sa amin ni Naldo ang tungkol sa lolo at lola niya. Sila, Tia Isabel at Chu Insong. Oo, makakatulong sila pero... Mahina na rin po ang aswang. Kailangan natin siyang mapigilan bago pa niyang maipasa ng tuluyan ng sumpa kay Anita. Tama si Sarah. Tay, kaya kailangan na natin kumilos kaagad. Alex, ihanda mo na ang tela na may dugo ng demonyong yan. At bukas na bukas rin ay lulusubin natin sila. Anong pinagsasabi mo? Tingnan mo nga ang kalagayan mo. Tay, kung hindi natin to gagawin sa lalong madaling panahon, siguradong mas malalagay sa panganib ang lugar na to. Baka nakakalimutan nyo,
ang lakas na taglay ng bagong aswang. Kung malakas ng kapangyarihan na hawak nila, hindi hamak na mas lalakas yun sa oras na maipasa yun. Sige, ipapatawas na natin kung saan makikita ang hayop na yon. At ako mismo ang pupunta doon. Hindi. Kailangan kaninanay dito. Ako ang pupunta. Pero Ako rin po. Sasama ako. Sasama ako kay Kuya Naldo. nagsisiraan na ba kayo ng bait? Sasama po ako sa kanila. Alex! Dito ka lang, tay. Tama naman si Naldo eh. Kailangan malakas ang maiiwan dito kay Manang. Para kung sakaling sumali siyang demonyong yon, ay may poprotekta sa kanya. Lalabas na po ako para kumuha ng telang may dugo ng aswang na yon. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni tatay. Kumuha ko ng itak at dali-daling pumunta sa aming sasakyan. Kaagad akong tumabas sa tela sa kabaong na nabahira ng dugo ng aswang. Pagkatapos ay mabilis akong bumalik sa loob ng bahay. Ipinakita ko kay Mang Ramon ang telang may dugo. Tiningnan niya ako at pagkatapos ay nagpresenta na si Naldo na sasamahan ako sa lolo at lola niya. Pero bago yun ay tiningnan muna ni Mang Ramon ang mga sugat ng anak. Doon tumambad sa amin ang napakaraming sugat at pasa sa katawan ni Naldo. Grabe yun, Sir Jupiter. Nakakamanghang nagagawa pa niyang makatayo at makakilos sa dami ng sugat at pasa na tinamo niya mula kay Anita. Naldo, Ayos lang ako, tay. Ipinanganak akong malakas at matibay ang pangangatawan. Magpapahinga lang ako kapag napatay na ang aswang na yun. alam ko hindi kita mapipigilan. Ito, kunin mo ang medalyong ito. Ingatan mo yan at iingatan ka rin niya. Salamat, tay. Malalim na ang gabi noon pero umalis pa rin kami. Kasama namin noon si tatay at si Sarah. Sa gitna ng baryo, natagpuan namin ang bahay ng lola nila, Naldo at Sarah. Papalapit pa lang kami doon ay nakita ko nang bumukas ang pinto at mula doon ay lumabas ang isang matanda na kubana. Nakaputi pa ito ng bestida at puting-puti na rin ang buhok. Kanina pa namin kayo hinihintay. Pasok. Lola, magandang gabi po. Walang maganda sa gabi, Naldo. Balot ng takot at negatibong enerhiya ang buong baryo. At kasalanan mo ito, Sarah. Patawad po. Akala ko po kakayanin ko siyang patayin mag-isa. Wala talagang patutunguhan ang pagiging mapusok. Sige na, ikaw binata. Akin ang dala mo nang makita na natin ang hinahanap ninyo. Ito po. Pero bakit parang alam na po ninyong parating kami at kung ano ang kailangan namin? Ang mga espiritu ng kalikasan, ang aming kamay at mga mata. Walang nangyayari sa paligid ng baryong to na hindi namin nalalaman. Ngayon, doon na muna kayo at kami na ang bahala na Isabel dito. Hintayin lang ninyo ang sasabihin namin. Hindi po ba namin pwedeng makita ang ginagawa ninyo? Huwag na tayo makialam. Doon na muna tayo sa kusina. Magkape na lang muna tayo doon. Medyo inaantok ako. Teka, Naldo. Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka na eh. Oo naman. Ayos na ayos lang ako. Nagtungo kaming tatlo sa kusina. Pumasok naman ang kambal na matanda sa loob ng isang silid. Kung titingnan ay hindi sila magkahawig. Hindi ko alam pero baka dahil lang yun sa edad nila. Sumilip ako sa loob ng silid na pinasukan nila. Pero kaagad nila akong pinagsarhan ng pinto. Subalit nakita kong puno ng kandila ang silid na yon at yun ay may altar sa dulo. Hindi ko nga lang nakita ng maayos kung ano ang nasa altar. Lolo, Lola,
Ano pong nakita ninyo? Naroon siya sa bahay niya. Sa lugar ninyo, Sarah. Kasalukuyan siyang nagpapalakas. Pero anumang oras ay handa na siyang ipasa ang sumpa doon sa dalagang kasama niya. Kung gano'n ay kailangan na natin silang unahan. Isa pa, naroon na rin naman siya. Pagkakataon na ito, para tuluyan namin siyang matalo. Totoo. Maaaring nasabi na sa iyo ng iyong ina ang tungkol sa ganitong sitwasyon noon. Ang ganitong klase ng sumpa ay matatapos lamang ng maayos at mas madali sa lugar kung saan ito nagsimula. Pero mag-iingat kayo. Sigurado ako, naramdaman din niya ang presensya namin at malamang naghahanda na rin ngayon. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Kami na po ang bahala. Tandaan ninyo, kung hindi sapat ang butas sa dibdib, tagpasin ang ulo, sunugin ang katawan, at kung naipasa na ang sumpa, siguraduhin ninyong hindi rin ninyo patatakasin ang pinagpasahan ng sumpa. Patayin na ninyo silang lahat. Makakaasa po kayo. Pero kailangan na ninyong kumilos kaagad. Kaunti na lang ang oras na natitira at hindi na ninyo hawak yon. Hayaan po ninyo. Ngayon din po mismo, aalis kami para tugisin ang hayop na yon. Gamitin natin ang sasakyan namin para mapabilis tayo. Tara na. Dali-dali kaming umalis sa lugar na yun. Ang totoo, kinakabahan din ako ng mga oras na yun, Sir Jupiter, pero alam ko sa sarili ko na yun na lamang ang pagkakataon na mayroon kami para matapos ng problema naming lahat. Kung hindi kami kikilos, maaaring kami pa ang mapatay ng demonyong aswang na yun. Medyo tumutol pang muli si Mang Ramon sa pagbalik namin. Pero wala na siyang nagawa ng magtulong kaming tatlo ni Sara na kumbinsihin siya. Gusto rin niyang sumama, pero hindi pa rin nagkakamalay si Mang Rebecca. Alex, mag-iingat ka ha. Ayaw kong pasabahin ka pero alam kong hindi ka papapigil. Kagaya ng pagpupumilit mong ipagpatuloy ang punerarya na matagal ko nang gustong isara at ibenta. Alam ko namang napipilitan ka lang na manahin ang propesyong kinalakihan ko. Hindi po yan totoo. Apamal na po ako sa trabaho natin. Hindi po ako napipilitan na gawin ang trabaho ng isang imbalsamador. Huwag po kayong mag-alala. Babalik po ako ng buo. At hindi kayo mawawala ng magaling na alalay. Aasahan ko yan. Opo, pangako po. Matapos maihanda nila Sara at Naldo ang mga kailangan ay umalis na kami. Napakadilim ng gabing yun. Maulap at walang makita ni isang bituin sa langit. Dahan-dahan lang akong nagmaneho noon. Ayaw ko kasing maulit yung unang nangyari sa amin at may nabunggo kami. Mga wala pang kalahating oras ay natanaw ko ang ilang mga kabahayan. At yun na nga raw ang baryo nila, Sara. Pinatigil na nila ang sasakyan na may bukas noon at nagsimula kaming maglakad sa gilid ng baryo. Doon tayo sa bandang itaas. Sa likuran ng baryo, nagtayo ng kubong demonyong yun. Doon siya nagtatago. Alam na rin kasi ng mga tao dito ang sikreto niya. Kung alam niyang hindi na siya malaya makakapamuhay dito, bakit dito pa siya nagtago? Dahil dito lang niya maaaring ipasa ang sumpa. Tama ba, Sara? Tama yun. Hindi ko alam kung saan galing o sino nagbigay sa kanya ng sumpa ng aswang na yun. Pero napakalakas talaga nun. At ang ganong mga uri ng sumpa, hindi basta lang na ipapasa kung saan-saan. Tama na yan. Kailangan na nating bilisan. Baka sa mga oras na to ay sinisimula na nila ang pagpapasa ng sumpa. Tama ka, kuya. Tara na. Alex, kunin mo tong itak. Benditado yan. Sa oras na kailanganin mo, gamitin mo. Kung bumalik na lang kaya ako sa sakyan, baka makasagabal lang ako sa inyo eh. Mas delikado yun. Mas maganda na magkakasama tayong tatlo. Kung sa bagay. Manang,
Sandali lang at kukuha ko ng mainit na tubig para dyan sa sugat mo. Anita! Naldo? Isuko mo na yung aswang na yan. Makinig ka. Napakaraming tao ang mapapahamak kapag hinayaan natin siya at kapag kinuha mo ang sumpa. Alam kong hindi ka pa ganun kasama. Kalilimutan ko ang mga ginawa mo sa akin. Basta isuko mo na siya sa amin ngayon. Hindi! Hindi ko gagawin yan. Si Manang Gina. Si Manang lang ang tumulong sa akin nung kailangan ko ng tulong. Nung walang araw akong hindi inaabuso ng amain ko. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mamatay siya at hindi maipasa ang kapangyarihang meron siya. Pero isa siyang demonyo. Walang awang halimaw. Hindi totoo yan. Tahimik lamang siya namumuhay at nilalabanan ng pagiging aswang niya. Pero nang dahil sa pamilya mo, ikaw na babae ka. Kinamuhian siya ng mga tao. Wala naman siyang biniktima dito. At hindi siya pumapatay ng mabubuting tao. Pero mali pa rin ang pumatay. Kahit na mas masahol pa sa aswang ang isa o sa demonyo. Alam ba ninyong mas nakakatakot bang amain ko kesa sa aswang na anyo ng manang? Mas demonyo pang amain ko sa mga aswang na nakilala ninyo. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa'yo. Pero ang aswang na yan ang pumatay sa pamilya ko. Wala akong pakialam. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko bago niyo siya mapatay. Lumayas kayo rito! Layuan niyo si Anita! Sa isang iglapay na paibabawan ng aswang na yon si Naldo. Pinagsasapak si Naldo ng aswang. Susugod naman sana si Sara para tumulong pero bago pa siya makalapit ay nilusob na rin siya ng halimaw. Sapul si Sara sa dibdib nito. Dahilan para tumilapon siya at magpagulong-gulong. Doon ko napansin na pumayat na ang aswang. Halos hubad na ang pag-itaas nito at kitang-kita ang butas nito sa dibdib. Umalis na kayo! Pangako, aalis na ako sa lugar na to. Kami ni Anita. Ganon lang yon? Matapos mong patayin ang pamilya ko! Ha? Patawarin mo ko. Aaminin ko, nadala ko ng galit ko nang isiwalat nila ang sikreto ko. Pero masisisi mo ba ako, ha, Sara? Pinagkatiwalaan ko ang mga magulang mo. Itinuring kong parang kapatid ang nanay mo. Pero anong nangyari? Nang matuklasan nila ang sikreto ko, kinalimutan nila ang mga ginawa ko para sa kanila. Kasalanan din ng mga magulang mong sinapit nila. Kalokohan! Ang gusto lang nila ay protektahan ang baryo! Nanginginig ang mga tuhod na tumayo si Sara. Pagkatapos ay lumusob siya sa isang aswang. Humarang naman sa kanya si Anita. Pero nagawa niya itong hawiin. Nabuwalang dalaga tumalsik sa akin. Kagad naman akong umurong palayo pero bago pa ako makalayo ay tumayo si Anita. Dinampot niya ang nahulog na itak at nilusob ako. Hinugod ko naman ang itak na ibinigay sa akin ni Naldo pero bago ko pa yon maiwas-iwas, may humila kay Anita dahilan para matumba muli ito. Si Naldo. Talagang hindi ko na kayo mapipigilan? Pwes, kung gusto niyo akong patayin, subukan ninyo! Talaga! Tatapusan mo na! Sunod-sunod na pagitakang ginawa ni Sara pero lahat yon ay nailagan ng halimaw. Pagkatapos ay kitang-kita ko kung paano parang tila nagtayuan ang mga buhok ng halimaw na yun. Sinalag nito gamit ang braso ang atake ni Sara. Tumama ang itak pero hindi yun tumalab. Tumalbog lang yon at nabitawan ni Sara ang itak. Pagkatapos ay mabilis siyang sinakal ng aswang at iniangat mula sa lupa. Isipin mo, kung buo ang lakas ko, gutay-gutay ka na sana ngayon
at nagkalat na ang mga lamang loob mo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis na kayo at aalis na rin kami rito! Hindi! Hindi kayo aalis! Tatapusin ko ang sumpa ngayong gabi! Kung gayon, wala na akong magagawa. Patawad. Sara! Alex! Kilos! Isabay mo to kasi! Pagkabot sa akin ni Naldo sa asin ay mabilis siyang tumakbo para tulungan si Sarah. Lalapit na rin sana ako noon nang bigla kong sunggaban ni Anita at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nahawi ko siya at tumama ang siko ko sa sentido niya dahilan para matumba siya at mawalan ng malay. Alex! Oh! Bitiwan mo si Sara! 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 Ayos ka lang? Diyos ko po! Dali, dito tayo! Magbabayad kang kutong lupa ka! Mamamatay ka! Buong akala ko noon katapusan ko na. Papalusob na kasi sa akin ang aswang pero nang malapit na sa amin ni Sarah ay isang pinatulis na kawayan ang tumagos sa kanyang dibdib. Natigilan siya. Humakbang pa siya ng isa pa at muli tumagos ang kawayan sa kanyang katawan. Doon na siya napaluhod. At nakita ko si Naldo sa kanyang likuran. Binitawan nito ang kawayan na nakabaon sa katawan ng aswang bago tinaga ito sa leeg. Dalawang malakas na hampasyon pero hindi napugot ang ulo ng halimaw. Sumigaw ito ng malakas pero hindi nagtagal. Tumumba rin. Naldo! Ayos lang kayo. Oo, pero si Sara parang... Ayos lang ako. Tapos na ba? Oo. Sarah, patawad. Sana makahingi rin ako ng tawad mo. Julieta, hindi ko akalaing aabot sa ganito. Sana makapag-usap kayo sa kabilang buhay, Manang Gina. Malaya ka na rin sa sumpa. Salamat. Patawad. Pakisabi na lang kay Anita na lagi siyang mag-iingat. May iniwan ako sa kanya sa kubo. Gamitin sana niya yon para magbagong buhay. Pagkatapos noon ay biglang umusok ang bibig ng babaeng yon at may itim na likidong lumabas mula doon. Ang sabi ni Naldo, yun na ang sumpa. Natunaw na. Hindi man daw ito naipasa, hindi na rin talaga kinaya ng katawan ng babae ang pinsala na tinamo nito. Pero para makasigurado ay kinailangan naming ilibing ang aswang. Mabuti na lamang at mayroon silang pala doon. Ginamit namin yun ni Naldo para maghukay at pagkatapos ay inilibing namin doon ang katawan ng aswang. Anong ginagawa ninyo? Tapos na, Anita. Wala na siya. Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Sandali! Alam mo ba ang mga huling salita niya? Ang gusto niya ay magbagong buhay ka. Meron daw siyang iniwan para sa iyo sa loob ng kubo. Bago mo kami atakihin, magandang makita mo muna siguro yun. Umiiyak na tumakbo papasok ng kubo si Anita. Dumiretso siya sa isang kahong gawa sa kahoy. Napagalaman namin pagkatapos noon na ibinilin na rin sa kanya ng babaeng aswang na buksan yon sa oras na may mangyari sa kanya. Pagkabukas ng kahon ay humagulgol ng husto si Anita. Mayroon doong 3 bugkos ng pera at 1 liham. Kung ano ang laman ng liham, hindi na namin nalaman. Pero kumalma si Anita nang mabasa
ang laman noon. Patawad, Anita. Pero gusto kong malaman mo na nalulungkot ako para sa iyo. Sa mga pinagdaanan mo. Tumigil ka. Kahit anong sabihin mo, hindi mawawala ang galit ko sa inyo. Umalis na kayo! Hayaan ninyo. Ipinapangako ko na hindi ko na kayo gagambalain pang muli. Noong gabi rin yun, umalis kami doon. Mabigat ang loob ko dahil sa mga nangyari na hindi naman natapos ng maayos, pero kahit paano, naibsan ang takot ko doon. Dahil sa wakas, nawala na ang halimaw na humahabol sa amin. Hindi na kami nagtagal noon kina Naldo. Umalis rin kami doon kinabukasan at bumalik sa aming lugar. Si Sarah naman, nagpaiwan na doon at doon na nanirahan. Patawad, Alex. Mang Crisanto. Sa lahat ng nangyari. Pero masaya ako na nakilala ko kayo. Kahit na sa hindi maayos na panahon at paraan. Di ba sinabi ko na kalimutan mo na yon? Tapos na at ligtas na ang lahat. Salamat po. Sigurado ka ba magpapaiwan ka dito? Pwede namang sumama ka sa amin. Kailangan namin ng tao sa punerarya. Hindi ba, Tay? Ay, oo. Pero ang tanong, kaya ba niyang magtrabaho kasama ang mga patay? Kaya ko naman po, pero nakakahiya na. Dito na lamang po ako. Sasanayin ko na lang ang kakayahan kong manggamot. Siguro, iiwasan ko na rin lahat ng kamaliang nagawa ng pamilya ko. Sige. Ikaw ang bahala, pero tandaan mo. Bukas ang pinto ng bahay namin kung sakaling maisipan mong bumisita. Dito na nagtatapos ang kwentong yon, Sir Jupiter. Marami akong natutunan sa karanasang yon na nagpabago sa pananaw ko sa buhay at sa mundo. Natutuhan ko na ang mga nilalang na tulad ng aswang ay totoo at lumalakad kasama natin sa mundong ito. Kaya dapat tayong maging maingat at magalang sa lahat ng taong ating nakakasalamuha. Dahil baka hindi natin alam, isang aswang na pala ang kasakasama natin sa araw-araw. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig, sana patuloy ninyong suportahan ang channel na ito. Mag-like, share at subscribe para marami pang kwentong aswang ang marinig natin mula rito.